pastor, crisis is an opportunity. Sa Hebrew, wala silang word na crisis. Bagkus ang word sa Bible is opportunity. Wow. So ang Panginoon pala, hindi siya dun sa, ay may crisis. Bagkus merong opportunity. No? I praise God kasi sa mga crisis po sa buhay natin, doon natin mas nakikilala ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Nung nagka-crisis ako sa pag-ibig, iniwan ako nung dati kong boyfriend. Kawalan niya yun, ha? Kawawa naman siya. Pero nung iniwan niya ako, hallelujah, nakilala ko, nakapanumbalik ako sa Diyos. Amen. At nakapangasawa ko ng poging pastor. Hallelujah! Thank you, Lord. At tingnan nyo naman, ang gaganda at gwapo ng aming mga anak. Ano po? So, yung crisis sa Lord, opportunity yun. Para i-turn around niya yung buhay mo. Turo ni Pastor last week, turning point. Para ikaw ay mapanumbalik sa Kanya. Sino dito nakaranas ka ng krisis? Hallelujah. Thank you, Lord. At di ba kalimitan yung krisis, binabalik ka nun sa Panginoon. Amen? So, praise God. Kasi may krisis. Nasasabi mo ba yan? Minsan pag nanlalamig ka sa pag-ibig mo sa Diyos, biglang magkakaroon ng problema. At yung problema na yun, pag-iinitin na naman, pag-aalabi na naman yung pag-ibig mo or yung pangangailangan mo minsan sa Panginoon. At times po, may mga kapatiran tayo, bago sila i-promote ng Panginoon, nagkakaroon sila ng malaking problema. Minsan na ospital. Meron po tayong mga kapatiran ngayon nasa ospital. Baka nanonood sila, Sister Sally po ay nasa ospital. Na ICU po ang kanilang nanay. Pero praise God, wala na po ngayon sa ICU. Thank you po, Lord. So, those who are praying for Sister Sally and Alem, praise God po, okay na po si Sister Abigail. So, what do we do in times of crisis? Ikaw, tanungin mo sarili mo, ano nga bang ginagawa ko pag may crisis? Ano bang ginawa mo nung nagkaroon ng COVID crisis? At ngayon ulit, nagtago daw. Kasi may mga sakit Nagtago daw. How do we do? How do we respond in times of need? Pag nangangailangan ka, madali ka bang maburnok? Kunyari, nasira yung cellphone mo, wala kang magamit. May kilala akong ganito. Sira phone, nabuburnok. Ano po yung mainit ulo? Bakit? Walang phone. Ganun ka ba? Pag ganun ka po, ang laki na ng epekto sa'yo may tinatawag po ang mga kabataan ngayon or sa cellphone, yung brain rot. Alam niyo yung brain rot? The more you spend time on your cellphone, the more yung iyo pong brain ay nagra-rot. When you say rot, nabubulok. Talaga, Pastora, yes. Kasi yung sobrang pagkahilig sa social media, it creates something in our brain. Kaya pansinin mo yung mga bata. Pag sobra sila sa Facebook, pag inalis mo yung Facebook, yung cellphone, or pag sobra sila sa YouTube, inalis mo yung cellphone, di ba nagwawala? It's doing something in the brain na hindi mo nakikita. But it's developing a brain rot, tawag nila dyan. Sabi ni Mikay sa akin, Mami, alam mo yung brain rot? So ako naman pinanood ko, ano yun? Nasa YouTube pala. May mga alam na siyang hindi ko alam eh. Marami na eh. Mami, what's the smallest state in the US? No? So ako naman, ano nga ba? Hawaii? Ano, Mami? So ano? Alam nyo? Sino may alam? Brain rot kasi. Rhode Island is the answer. Makasagot sana, may 1,000 ako dito eh. What's the largest state in the US? Ay, naku naman, sumasagot naman. Sumagot. Iti-trivia natin sila. Next week may pa-trivia. Oy, tama si Brother RJ. Alaska. Yes. Mahilig kasi yan sa Alaska. Mahilig daw mga Alaska. Kapatid, how do we respond in times of need? Hallelujah. So may kwento tayo today
And this is kwento po ito sa 1 Kings chapter 17. So babasahin po natin. Baka yung iba sa inyo familiar na. Pero ito po, umaattend kami ng SOH, may natutunan ako, isang mahalagang bagay. Pag pala ikaw, ang iniisip mo lagi, ay alam ko na yan. Wala palang nalalagay na bago sa'yo ang Lord. Pag blinak mo agad yung revelation at sinabi mong, ay alam ko na yan. Amen? So baka ito, alam mo na tong kwento na to, pero wag mong sabihin, alam ko na yan, pastora. Kasi may bago lagi ang Panginoon. Amen? May bagong ilalagay sa iyo ang Lord. Babasahin po natin, 1 Kings 17, verse 2. Sige po. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here and turn eastward and hide by the brook Kerith, which flows into the Jordan, and it will be that you shall drink from the brook. And I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed in the brook Kerith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and brought him bread and meat in the evening. And he drank from the brook. Okay, so wag na yon, note ko yon. Ano? So makikita mo dito, si Elijah po ito, Prophet Elijah, and ito pong panahon na ito yung panahon ng tagtuyot, walang ulan. Ito yung sinabi niyang hindi uulan until I say so, or until the Lord says so. Ano? So, sa verse 2, pagkatapos ng declaration ng famine, or pagkatapos ng declaration na walang uulan, verse 2, then the word of the Lord came to him. Kapatid, pag may crisis, may word ang Lord. Pag may pinagdadaanan po tayo, no, minsan akala natin ang tahimik ng Lord. Yung sinasabi ni pastor na actually nauna na ang Panginoon, tinuruan ka na bago yung testing. Okay? Ang Lord po, may famine, may provision na siya agad kay Elijah. May plano siya. Amen? So, sa krisis po na ito, may plano ang Diyos. Amen? Hallelujah. Gusto mo bang malaman yung plano ng Lord? Tingnan natin. So, ito yung plano ng Lord. Sabi niya, pumunta ka, Elijah, dun sa brook ng Kerith. At doon ka iinom sa brook na yon, at inutusan ko yung mga ravens na ikaw ay pakainin doon. Alam mo yung mga ravens, nagdadala ng pagkain kay Elijah. Ang pagkain ni Elijah is bread and meat. Hallelujah. Sabi nung iba, mainit-init daw na, na tinapay, yung dala. Saan kaya yung bakery ng Lord? Bakit mainit? Saan kaya galing yun? Kasi tagtuyot taggutom. Tapos may mainit, may bakery ang Lord na nagpapadala ng bread and meat. At ito po matindi, taggutom sa buong Israel. Pero, hindi po nakaomad si Elijah. Hindi siya 1 meal. Pero ang meron po siya ay 2 meals. No? Anong tawag dyan? Timad. Timad ba yan? Tama. 2 meal a day. Hindi siya nakaomad. Hindi 1 meal a day. So, hindi lang siya sa umaga kumakain. Di ba minsan pag taggutom, di ba isang beses lang kumain, lunch lang. Tapos hindi na kumakain. Kaya kanina tinatanong ko, sino dito hindi ka pa nagugutom? Sino dito 2 meals and up ka a day? 2 meals. Unless nagde-diet ka. 2 meals, ang kinakain mo a day is 2 pataas. 2 pataas. 5? Gano'ng kataas yung pataas? 5. Sino isa na lang? Mahihiya yata magsabi, isa na lang. Si Jason daw, isa lang beses kumakain. Bigyan nyo na yan. So, si Elijah po, kahit taggutom, 2 beses siya kumakain. No? 2 meals a day.
So well-fed po ang ating prophet. And ito po yung kinikwento ni pastor nung isang Bible study, ravens ang nagpapakain sa kanya. Alam niyo ba yung ravens? Uwak, itim na ibon. Ang ravens po dito, sinisimbolize is ibon yan ng mga enemies, ng mga kaaway. So even, no, yung mga ravens, ginamit po ng Panginoon to feed Elijah. Okay? So tingnan niyo po, meron pang isa tayong makukuha dyan, no? Elijah and the widow at Zarephath. So, after nung brook, after verse 6, verse 7 na po. So, dyan, basahin po natin, sometime later, the brook dried up because there has been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once at Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Tingnan mo mga kapatid, naubusan yung brook. But there's a word ng Panginoon. Maubusan man yung supply sa isang lugar. Minsan, naubusan yung nagpapadala sa atin. Minsan yung gobyerno, walang pa-4-piece. Minsan, ano bang nauubos? Yung nagbibigay sa atin, hindi nagpadala. No? Minsan, nawawalan tayo ng trabaho na dry up yung ating resource. But, verse 8 comes, then the word of the Lord came to him. Kumilos na naman. Meron na namang provision ang Panginoon. Amen? So, kada po merong natutuyo, may kapalit ang Panginoon dyan. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So, good news to sa atin. Kaya pala minsan, mapapansin mo, bakit ganun? Nawalan ako ng trabaho. For 3 months po, wala akong work. Pero the Lord supplied for us. Nakita niyo naman, hindi naman po nagutom si Pastor Von, kundi pumayat na yan. Wala po akong trabaho. Alam niyo, ginagawa ko yung rental, ako na po mismo naghahatid. Yun na yung work ko. Driver po ako, hindi niyo alam, for 3 months. Nakapunta po akong Tigaon. Hinatid ko yung kotse doon. Sino sa inyo nakapunta na ng Tigaon? Kamsur? Banglayo? Sabi ko, nagda-drive ako, sabi ko, ano ba itong pinasok ko? Kinakabahan na ako kasi ang sukal ng lugar. Kung hindi ka pa nakapunta ng Tigaon, yan, may mga beach po doon Lagonoy sa Kamsur, Lagonoy pagkatapos. So hanggang Tigaon lang naman yung napuntahan ko. Pero nadaanan ko yung Lake Buhi. Wow, kung ganda pala dito, no? Ang laki po ng Bicol. Sobrang ganda ng Bicol. Hallelujah. At nandito ka. Sobrang gayon. Lalo na dahil nandito ka. No? Kapatid, ang Lord, tingnan mo yung directed. I have directed is past tense. Natuyo yung isa, may inutusan na agad ang Lord. Ikaw magsusupply sa anak ko, sa man of God. Amen? Alam ng Lord, pag may natutuyuan at may matutuyo. Tama ba? There is nothing secret to the Lord. Alam niya kung mawawalan ka ng trabaho, kung kailan ka magkakaroon at kailan ka mawawalan. At ang buti ng Panginoon, bakit? Nauna na siya. I have directed a widow to supply you with food. Ako manghang-mangha dito. Sa dami ng uutusan ng Diyos, yung balo pa ang inutusan. Yung walang trabaho. Tama ba? Yung byuda na walang asawa, wala pang trabaho. Di ba mamamangha ka? Kung sino yung wala, siya pa yung magpo-provide. Iba po kumilos ang Lord. Hindi siya nag-utos sa hari. Hindi siya nag-utos sa mayamang tao. Yung parang, I have directed a rich man to supply you with food. Parang pag ganun, iisipin mo, kasi mayaman. Tama? Pero ang ginamit ng Panginoon, yung nasa laylayan. Hallelujah. Kung sino pa yung poor, siya pa ang nag-bless dun sa man of God. Thank you, Lord. One time, may kinikwento dito yung isang pastora. May nagbigay daw sa kanya ng grocery. At yung nagbigay daw sa kanya ng grocery, hindi mo daw akalaing makakapagbigay kasi ang liit daw ng sweldo noon.
So paanong nakapagbigay yung maliit ang sweldo, yung nahihirapan na nga. Pero alam mo, blines daw ng Lord yung tao na yun. Kasi blines niya yung pastora, yung man of God. So minsan po, may dahilan ng Lord kung bakit ang pinili niya, yung widow. Amen? Baka yung iba, alam nyo na yung dahilan. Ito po yung widow. Okay? Tingnan mo. Poor. Walang trabaho. At ang sabi niya, no, ayan po yung points na, ito po yung points na we will learn from this parable. Unawain po natin yung parable of the, parable, hindi pala to parable. A story ng widow of Zarephath. So why Zarephath? Alam niyo ba yung Zarephath po is the modern Sarafan. It lays on the coastal route, coastal po siya, between Tyre and Sidon. And it's roughly 25 miles north of Mount Carmel. Sidon was the dominant Phoenician district. Isummarize ko na lang po ito, yung nakapula. Ito pong lugar ng Zarephath is the place of Queen Jezebel. Itong Zarephath ay homeland ni Jezebel, yung kaaway ni Elijah. Imagine, papakainin ka sa lugar ng iyong kaaway. Kaya pala sabi sa Psalm, ayan po ito po yung Kerit Brook, nasa Israel. Yung Zarephath po, ayun, sa lugar ng kaaway. Bandang Syria na. Ang mga tao po dyan, karamihan, hentil, hindi Hudyo. Imagine, dun siya pinakain ng Lord. Dun siya sinuplayan ng Lord. Hallelujah. Alam mo kung gaano kalayo yan? Sabi nung iba, 50 miles. Sabi nung iba, 25 miles. Alam mo kung ilan yung 50 miles? Sino yung magaling sa dyan? It's about 85 kilometers, sabi ng research ko. Gaano kalayo ang 85 kilometers, kapatid? Naga. Malayo pa sa Naga. Nilakad lang ni Elijah. Ilang araw kaya inabot? Yung paglalakad sa Naga. Sino dito nakaranas ka na lakarin ng Naga? Naga? Ilang araw? Totoo ba ha? Totoo ba? Hanggang ligaw ka lang naglalakad. Hindi mo umabot sa na. Ha? Naga Balinad. Wala pa yatang nakaranas dito maglakad sa Naga. Yung mga kabataan dyan. Wala. Ha? 3 days siguro, no? Mga 3-5 araw. Malayo yun. Bukas i-try nyo nga para malaman ko kung gaano katagal. Pero, no? Hallelujah. So, ganito kalayo yung nilakad ni Elijah para sa kanyang bagong provision. Alam mo, kung ikaw siguro si Elijah, anong sasabihin mo? Lord, ang layo. Ano yung sa Bicol? Karayo. Digdi na lang ako. Magparastar, ayoko doon. Alam mo yon, minsan po, mabibigla ka kasi sa mga tao po sa Bibles, they go at once. They go without asking question. Points na matututunan po natin. Number 1, God has prepared a table before us in the presence of our enemies. Kahit palugar yan ng kaaway, kaya kang pagpalain ng Lord basta sinabi niya. Amen? Even ravens can feed you. Kahit kaaway, kaya kang pakainin. Kaya pala minsan, yung mga, alam nyo, marami po, nagpe-pray ako kasi marami nagre-renta ng van namin, gagamitin sa bisita iglesia. Parang kada hindi natutuloy, ganyan. Okay lang daw. Maraming nagre-rent ng van na ayun ang purpose. Sabi ko, parang ayoko namang makisali sa ganong purpose na para sa idolatry or whatnot. Pero minsan nare-realize ko din, even ravens, yung akala mong kaaway mo, can feed you. Minsan kahit Iran, saan ba galing yung ating oil? Minsan akala mo kaaway. Kaaway namin Iran, maka-Israel kami. Pero saan ba galing langis mo?
Di ba? O, aawayin natin, kaaway natin China. Saan galing suot mo? Saan galing bigas mo? Baka made in China na yung bigas mo. Plastic na rin. Kaya pala ayaw umalsa, pastora. Made in China yung bigas. Even your enemies can feed you. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord God. So, minsan bumibili sa mga negosyo natin, mga hindi natin gusto. Pero kahit sila, blessing po sa atin. Ano? Thank you, Lord God. Number 2 point. Ilang beses sinabi, 2 beses sinabi, then the word of the Lord came to him. Napaka-importante pong may word. Kasi pag may word, may provision. Pag sinabi ng Lord, dito ka lumipat, lumipat ka. Kasi dun may provision. Pag sinabi ng Lord, pumunta ka ng Naga, maglakad ka, maglakad ka. Kasi dun may provision. Amen? So, wag tayong matatakot. Pag sinabi yan ng Lord, wag tayong matatakot. Unless God says so, we will not do so. Kung hindi sabihin ng Diyos, di natin gagawin. Pero pag sinabi ng Diyos, gawin natin. Kasi dun yung provision mo. Amen? Thank you, Lord. Alam mo, nung pupunta kami ng Israel, wala kami pong pera nun kasi ang biyahe po sa Israel, magkano? Nagkikwentuhan nga kami ni Sister Ruby, magkano yung pamasahe sa UAE? Pamasahe pa lang po, napakalaki na. Kaya pag pupunta ka doon, di pwedeng maliit yung 1 linggo kasi sayang yung pamasahe. Huh? So, nung pupunta kami doon, tinitingnan ko lang si Pastor kasi kinikwenta ko, may kwenta eh, kung magkano kaming 3. Si Mikay pa lang po ang anak namin noon, 3 pa lang kami. Tag 150,000 kami ni Pastor para alam nyo kung magkano. Si Mikay, 75,000. So magkano? 375,000. Ang kailangan naming bayaran. Inaspan, may hulugan po eh. Inaspan yata of 10 months. So every month, magaling magkwenta si Pastor eh. Kailangan kong makaproduce ng, parang binabayaran namin noon dati, 10, 10, 5, 25K. Sabi ko kay Pastor, 25K. Pero alam mo, nagkaroon ako ng kliyente. Nagpapadala isang buwan ng 40,000 na wala po akong ginagawa. Wala akong work kasi busy sila sa migration. Sarah all. No? Busy sila sa migration. So, pag tinatanong ko siya, Boss, is there any work for me? Ako yung nangungulit. Boss, is there any work for me? Alam mo bakit? Nahihiya akong tumatanggap ako ng 40,000. Wala naman akong ginawa the entire month. Tapos na ano namin ni Pastor, 40,000. Ang babayaran lang namin sa Israel, 25. Sobra pa ng 15K. Second client ko po yung may isa pa akong kliyente. Wala akong ginagawa dito sa second client ko. Yung isa ko pong client, provision pa rin sa amin ng Lord. Saan daw yun? Kinukontak ko nga, hindi na makontak. Para lang dun sa Israel talaga. Kasi nung after naming makabayad sa Israel, nakatapos po kami. Nakapunta na kami ng Israel, nakabalik na kami. Alam mo, hindi na ako kinontak nung client na yun. Ibig sabihin, nag-end of contract na lang siya. Sabi ko, para lang talaga sa Israel. Alam mo yun, pag may word ang Lord, may provision. Minsan takot na takot tayong makbang. May word nga. Basta dapat masigurado nating ang Lord nagsabi. Amen? Thank you, Lord. Basta sinabi yan ng Lord. In this crisis, we should not fear. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Wag na wag kang matatakot. Kasi ang pagiging takot, senyales po yan ng kawalan ng pananampalataya. Ang natatakot lang kapatid, yung mga pagano. Ano po yung pagano? Walang Diyos. Yun ang natatakot. Pero tayong may Diyos, we do not fear. Amen? Fearless Christians. Hallelujah. Because as long as the word of the Lord is spoken, there's provision. Tanong, kada Sunday, word of God ba yung tinuturo dito? As long as the word of the Lord is spoken, there's provision. Kada makikinig ka ng salita ng Diyos, there's provision.
Kaya minsan, pag di na tayo nag-church, minsan napapansin natin, ba't ganun? Walang provision. Ba't ganun? Parang masumirap buhay. Kasi walang word of God. Sa bahay, sa buhay mo. Ako, at this times, I was meditating. Sabi ko nga, oo nga. Dati po yung buhay ko, buhay ng sablay. Lahat ng subukan kong trabaho, subukan kong career, sinubukan kong mag-abroad, hindi na-approve yung permit ko, umuwi ako, parang nagtagal lang ako doon. Pag uwi ko, malaki pa yung utang ko, nabatakan ako ng kotse. Lahat ng subukan ko, nagpe-fail. Why? There's no word of the Lord. Hindi kasi yun word ng Lord. Alam mo tawag doon, diskarte ko. Pansinin mo, kalimitan, pag ikaw lang, diskarte mo lang, laging nagpe-fail, di ba? Kaya every Sunday, akala mo walang nangyayari, kapatid. But, you receive here the word of the Lord. Amen? May naririnig ka bang word of God today? Amen. Kapatid, ma-excite ka, may provision pag may word of God. Amen? Kaya napapansin mo, bakit kumakain pa rin ako kahit mahirap ang buhay? Kasi nakakapakinig ka ng word of God. Amen? Hindi po dahil magaling ka. You're eating today not because you are good, but because God is good. Amen? Ako nga nawalan ng trabaho. Minsan isipin mo, may nagtanong sa akin, may kumausap sa akin, Pastora, wala kang work? Paano kayo? Napaisip ako, o nga no? Bahala ang Lord, sabi ko. Hindi naman po kami pinabayaan ng Diyos. Amen? Thank you, Lord God. No? May provision ka, kapatid. Kasi may word of God sa buhay mo. Amen? Anong sabi sa Matthew 4:4? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon nabubuhay ka sa tinapay lamang? Dapat nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, kahit walang tinapay dyan, pag may salita ng Diyos, maya-maya meron na. Maya-maya may raven na dumadating, may tinapay. Hindi lang tinapay, may karne pa. Hallelujah. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Basta dapat nakakapakinig ka ng Word of God. Huwag mong tigilan yan. Maraming tao, panay-panay, pila sa ayuda. Bakit? May makakain dun. Pero sa church, walang pumipila. Hindi nila alam, dito mas maraming pagkain. Amen? Hallelujah. Hindi man physical, mas matindi spiritual, kapatid, di nauubusan. Hallelujah. Tingnan mo, mamaya, hindi nauubusan pag may word. More than ever, we should listen to the word of God during these times. Mas may crisis, dapat mas nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi yung pag may crisis, mas nawawala ka sa church. Dapat nga pag may crisis, lalong kailangan ko ng word. Kami pong mag-asawa ganyan. Pag may problema, na manganganak ako, ang sakit-sakit ng balakang ko, hindi ko na alam kung ano masakit. Anong sabi ko kay Pastor? Pastor, deklarahan mo ko ng salita ng Diyos. Kailangan ko yan. Kada magsasalita siya ng word of God, hindi ko alam sang lakas. Teka lang po, may nagbubulron. Anak, dun. Talaga ano pa siya, Mommy, I'm doing something here. Okay, so commercial lang po. Pakihila nga ito mga dalaman. Mga kapatid, naunawaan natin, pag may krisis ka, dapat meron kang mas salita ng Diyos. Kaya may naaalihan ng demonyo sa pintor. Anong sabi namin? Basahin niyo po, Psalm 91. Lakasan niyo. Dapat may word of God. Kasi pag may word of God, kahit demonyo aalis eh. Hindi niya yan matagalan. Kaya ikaw, pag may word of God, huwag kang paalis-alis ha. Demonyo lang ang umaalis pag may word of God. Amen? Dapat pag may Bible study, nandun ka.
Kasi ang wala doon, demonyo. Ikaw, anak ng Diyos, dapat nandun. Nakikinig ka sa salita ng iyong Ama. Amen. Thank you, Lord. We should ever be present to hear it and even read it. Dapat po, hindi sapilitan yung pagbabasa ng 3 chapters. Dapat buhay na natin yun. Alam mo yun, parang hirap na hirap kang basahin yung salita ng iyong Ama. Ako po, tinigil na namin yun. Dati, minomonitor pa namin. Ang minomonitor na lang ngayon yung mga bago. Pero ngayon, para isa-isahin ko pa kayo, nagbabasa po ba kayo ng Bible? Dapat hindi na po yan pwersado. Dapat buhay na natin yan. Amen? Dapat hindi ka nagsisimula ng araw na, teka lang, hindi ko pa naririnig ang Word of God. Hindi ko pa naririnig ang Diyos magsalita sa akin. I pray I'm preaching to someone today. I'm preaching to someone today. Amen? Thank you, Lord God. We should be ever present. Sabi mo sa katabi mo, wag ka na nga absent pag may Bible study. We should be ever hungry, not for bread na tinapay lamang. Bagkus, dapat po tayo ay gutom sa salita ng Diyos. Amen? Thank you, Lord God. Wala na nag-amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 3, doon sa verse pa rin na yun, ang sabi doon, go at once. Sabi niya kay Elijah, umalis ka agad. Hindi po yan ilalagay sa Bible nang wala yan significance. Kailangan niyang umalis agad. To Zarephath in the region of Sidon and stay there. Sabi dun sa verse na yon. You know what? Number 3, kailangan nating matutunan, timing is important. Pag pinaalis ka ng Lord, pag pinapupunta ka doon, pumunta ka agad. Because delayed obedience can and will harm you. Imaginein mo, kung tagal-tagal si Elijah doon sa Kerit, wala ng tubig, wala ng food, wala ng tubig, dry na, no? Pwede siyang, na-dehydrate. Ang mahirap pong, yung pagkain, pwede tayo mabuhay ng 40 days walang food. Pero tubig po mahirap, ma-dehydrate. So, he went at once. And alam mo, nung umalis siya, may if pa pala. If Elijah hesitated or dilly-dally, nagpatumpik-tumpik siya, yan yun sa Tagalog, nagpatumpik-tumpik, on his obedience, the widow could already have eaten their last meal. Kung nagtagal siya, baka inabutan niya yung widow, naluto na, nakain na yung last meal. Tama ba? Nung inabutan niya yung balo, anong ginagawa? Nagagather pa lang ng panggatong. Importante, kapatid, mag-obey tayo agad. Kasi baka abutan mo, wala na yung provision. Nakain na. Amen. Zarephath was 85 kilometers away, and delayed obedience could have cost him his life. Akala mo, magugutom lang si Elijah. Pero dahil tagutom nun, kung hindi siya kagad sumunod, pwedeng ikinamatay niya yon. Tama ba? Wala na siyang pagkain. No? So, kaya niyo pa? What the widow of Zarephath teaches us. Gusto niyo pang matuto? Amen. Anong itinuturo sa atin ng widow na yon of Zarephath? Number 1, widows are mostly used by God in the Bible to show us something. Ano po yung something na yon? Dependence. Pag widow ka, nakadepende ka na lang. Wala ka na kasing asawa. Yung widows po sa Bible, nakadepende sila sa mga community nila to support them. Kaya ngayon po, di ba, nagbibigay tayo ng widows and orphans, nagbibigay tayo ng pledge doon, So yung mga widows po, wala na silang asawa to support them. They do not have husbands, and they merely depend on God. And ito po ang sasabihin ko, if you are totally dependent on God, He will not disappoint. Kung ang Diyos lang ang inaasahan mo, kapatid, hindi ka niya, yung disappoint? Hindi ka mabibigo. Pero kalimitan, kung marami kang inaasahan, doon ka mabibigo. Tama ba? May teaching nga dati sila Pastor Obet. Sabi nila, kawawa naman yung inaasahan mong tao.
Kasi at times gagawin ng Lord, matutuyo yung tao na yon para makita mong hindi ka dapat umasa doon, kundi sa Diyos. Kapatid, kung sa tao ka umaasa today, this is a wake-up call for us. Huwag ka sa tao umasa. Kasi ang tao natutuyuan. Ang brook natutuyuan. Pero ang word ng Lord, ang Diyos, hindi natutuyuan forever. He is the river of life. He is our source. Amen? So kanino po tayo aasa? Dapat sa Diyos lamang. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos lamang. Kapatid, we will not, even our work. Alam mo ba, isang iglap lang pwedeng mawala yung trabaho mong inaasahan mo? Nangyari po sa akin. Ilang taon ako dun sa company na yon, parang 3 years. Alam mo, sa sobrang pag-asa ko dun sa company na yon, kumuha kami ng kotse. Kasi sabi ko, hindi naman ako mawawala dito. Kaya ko yung monthly ng 5 years. Alam niyo ba ang kotse, 5 years to pay? Pagkakuha ko ng kotse, tinanggal ako sa trabaho. Sabi ko, aray ko, Lord. Kung kailan ako bumili ng kotse, paano yung panghulog nito? 5 years pa naman. Alam mo, pinakita sa akin ng Lord, di ka kasi dapat dun umaasa. Ako magbabayad ng kotse mo. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang kotse pong yun, yung van. Kinuha po namin yan. Tama yata yung van or yung expander na nauna. Pero praise God, tapos na po yung expander na nauna na yon. Binenta na nga namin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang Lord po ang nagbayad. Dapat po hindi tayo nakaasa sa tao or sa trabaho. Amen? Thank you, Lord. Sa Diyos tayo nakaasa. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, may pahabol si Elijah, no? Kukuha na dapat ng tubig yung balo. Sabi ni Elijah, and additional, bring me a piece of bread. Tagutom eh. Hindi ka hingi ng marami. Kapirasong tinapay lang ang hinihingi. No? So, makikita natin dito, merong number 2, may faith and may obedience yung babaeng balo, yung balo. Bakit? Kasi dadalhan niya ng tubig si Elijah. Diba ang tanong ni Elijah, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it. Imaginein mo kapatid tagtuyot nito. Kahit tubig, napakahalaga. Nagtuyot na nga yung brook, di ba? So, para bigyan niya ng tubig si Elijah, napakalaking kawalan na sa kanila nun. Kasi tinitipid na nila yung tubig nila eh, no? So we can see that ito pong balo na to is, ayan, in a time of drought and famine, every drop of water counts. And we see here that she's willing to spare Elijah some. So nakikita nating mabuting tao naman itong balo. Tama? Kasi bibigyan niya si Elijah. So she has faith and obedience. Other points to note, yon, do not fear. Okay? Number 4 po ito, dun sa ating notes, no? Number 4 is fear. Kanina po nabanggit ko na fear is a sign of distrust. Pag natatakot ka, kasi meron kang kawalan ng tiwala. Okay? So lack of trust in the Lord offends Him. As it offends a father, thank you, and a parent, and crisis reveals how little or big our trust in the Lord is. Amen? So, may kwento po. Ito pong crisis na to, ang nire-reveal nito sa atin is, may tiwala ba tayo sa Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, may tiwala ka ba sa Diyos? Talaga ba? Pag last 20 mo na sa wallet, may tiwala ka ba sa Lord? May kilala ako, wala na daw siyang pera, no? Hindi niya alam paano siya uuwi. Pero sabi niya, kailangan niyang pumunta sa gawain ng Diyos. Alam mo, naglakad yung tao na yun. Pag uwi niya, mas pinagpala siya, may nanlibre daw sa kanyang pamasahe, pagkain, wow. Pag inuna mo talaga ang Lord, siyang bahala. Amen? So, ito pong, bigyan ko na kayo ng demonstration para,
Sige, tawagin natin sino ba? Brother James, asa si Brother James? Po? Hindi ko to nasabihan. Liga dito, Brother James, may tanong ako sa'yo. Trust po ang topic trust. Sino dito sa church na to ang pinagkakatiwalaan mo ng buhay mo at ng lahat? Hindi mo na si Lord, si dito lang, tao. Una po yung parents ko, tapos pangalawa po sila pastor, kayo po. Tawagin natin parents mo para may participation. Tinaturo. Halika dito katayo ka dito, Brother James. Mama mo, okay na? Kayo na po dalawa. Baka hindi kaya si James. Ngayon, gagawin mo, tatalikod ka. Yan, dito po kayo. Ang tawag dito, trustful. Hindi po, mahuhulog siya, sasaluhin niyo siya. Okay. Ngayon, dahil sila ang pinagkakatiwalaan mo, magpapahulog ka ba? Opo. Sure ka ba sa dalawang ito? Sure na sure? Ha? Naunawaan niyo po? Teka lang. Dahil nagtitiwala siya, no? Kahit pagpalagay na natin bangin to, pag nagpahulog siya, alam niya sasaluhin siya eh. Kasi ito ang pinagkakatiwalaan niya. Pero, kung hindi sila, kung hindi sila, kunyari, yung hindi mo pinagkakatiwalaan. Okay na po. Hindi, ikaw, dito ka lang. Sino? Sige, yung hindi niya po masyadong kilala. Yan, Dayon, hindi ka dito. Yan, Dayon. Dito ka. Ano, magpapahulog ka? Parang di po ata. Tinuloko ka ni Pastor. Ay, nahulog daw. Bakit? Nakuunawaan niyo po? Distrust, lack of trust, it actually offends the person. Bakit? Walang tiwala sa akin. Kaya po yung lack of tiwala natin sa Diyos, nakaka-offend yan sa Diyos. You're sinning. Minsan nakala mo ang kasalanan yung manigarilyo, Hindi po. Iba na ang kasalanan sa mga mature na Kristiyano. Ang kasalanan na sa Lord natin, hindi na lang yung pag-inom. Hindi ka naman na umiinom matagal na. Hindi ka naman na nag-iossi matagal na. Ang kasalanan ngayon sa Lord, yung kawalan mo ng tiwala sa Diyos. Na pag kailangan mo sa iba ka lumalapit, it offends God. You are offending Him. Kaya alam mo ginagawa ng Lord, hinahayaan ka lumapit kung kani-kanino. Tapos napapahiya ka. Tama ba? Tapos nalulubog ka sa utang. Tama ba? Lack of trust. It's because of lack of trust. Sigurado ka, second time. Sigurado ka, ayaw mo magpahulog. O sige, hindi na natin pipilitin. Thank you sa inyo. Thank you, Brother James. Hallelujah. Naunawaan po natin tiwala. Pag pinagtitiwalaan mo ang isang tao, alam mo, it means you have a very close relationship. Pero hindi mo ipagkakatiwala ang buhay mo doon sa nakakilala mo lang dyan. Paano po lalaki, tataas yung trust natin sa Diyos? Kailangan may relationship. Kailangan may intimacy. Yung intimacy po, hindi lang yan sa mag-asawa. Kahit yung parent and child, you are intimate. Kaya ganun yung tiwala niya sa'yo. Kasi kilalang kilala nila, hindi niyo siya pababayaan. Amen po ba? That's trust. How do you build your trust with God? How? Sige nga. Paano tataas yung tiwala mo sa Diyos? Alam mo kung paano? In every opportunity. In every crisis. Kada magkakakrisis ka, mahuhulog ka, at sasaluhin ka ng Diyos, tumataas yung tiwala mo sa Kanya. The more crisis, the more yung trust mo sa Lord. Kaya sasabihin mo, paano to sila pastor? Etong sila brother? Grabe ang tiwala sa Diyos na pag pinapunta sa Manila, kahit walang pamasahe, pumupunta. Alam mo bakit? Dahil sa kada gagawin nila yon, hindi sila binibigo ng Diyos. Alam mo, kailangan mo lang subukang magtiwala sa Lord. Humakbang. Alam mo yon? Para in every crisis, in every time you will need, makikita mo yung kamay ng Diyos. At kada makikita mo yung kamay ng Diyos, yung tiwala mo,
pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Amen? That's the reason, mga kapatid, the Lord allows crisis. So we have an opportunity to build that trust with God. Sa kada magkakaroon kami ng problema ni Pastor, at kada sasaluhin niya ako, yung tiwala ko sa Kanya tumataas. Pero kailan ka nagkakaroon ng trust issue? Hindi ba't kada magkakaproblema ka tas hindi ka sasaluhin? Alam mo yon? Bigla kang iniwan, ikaw na bahala dyan. Ang buti ng Lord, hindi siya ganon. Amen? Sa kada problema, sinasalo po tayo ng Panginoon. Kaya He is trustworthy. Amen? Yung ating pong pinagkakatiwalaan ay katiwa-tiwala. Yung mga tao pwede mag-fail. Tama? Pero ang Lord po hindi pwedeng, He never fails. Amen? So kung sasaluhin ka ng Lord, magpapasalo ka ba? Amen. Pero kada mawawalan ka, nagpapasalo ka sa Bombay, sa card, sa credit card. Kanino ka nagpapasalo? Kay kumare, kay kumpadre. Kapatid, ibahin na natin. Let God be God. Amen? Trust the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, trust God. Trust God. Sabi nga ng USA, alam niyo po ang USA, yung pera nila, nakalagay, in God we trust. Sa Diyos kami nagtitiwala. Tingnan mo, mayaman ba US? Because sa Diyos sila nagtitiwala. Amen? Hindi sila nauubusan. No? Napakayaman po ng bansang yun. Ano po? 4. Thus, pwede na ang tumigil, na-gets nyo na. Pwede na tumigil si Pastora. Tingnan mo, 14, verse 14. For thus says the Lord God of Israel, ito yung pangako ng Diyos, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. Yung unang brook na tuyuan, pero sabi niya, etong balo na to, dahil nagkatiwala siya sa Diyos, hindi siya magra-run dry. Yung oil, hindi magra-run dry. Ano? And hindi mayu-use up. Na-imagine nyo ba yung nangyayari? Kada kukuha sila ng oil at saka ng flour, no? Hindi nauubos. Mahaba po yung drought na yon, yung famine na yon. Pero hindi sila naubusan. Kapatid, ang statement ko this crisis, magtataka ang mga tao, bakit krisis pero pinagpapala ka? Bakit krisis pero ikaw patuloy na kumakain? At ikaw yung magiging pagpapala sa iba. Amen? Thank you, Lord. Sa Lord, walang crisis. Opportunity lang. Amen? Excited po ako sa mga opportunity na ibibigay sa atin ng Lord. We are praying sa Tzedakah, and we are also praying, ito pong ating mga toda, kung paano tayo magiging pagpapala sa kanila. Amen? Thank you, Lord. So, she and he and her household ate for many days. Tingnan mo ha, dahil nagbigay siya, ipinagluto niya yung man of God, at sumunod siya sa salita ng Diyos, hindi sila namatay, bagkus they ate for many days. Mga kapatid, alam mo ba nung panahon ng Old Testament and even the New Testament, gustong-gusto ng mga taong hinahouse yung man of God. Ay, dito po kayo tumira. Ay, dito po kayo. Alam mo bakit? Kasi pag nandun yung man of God, pinagpapala yung bahay. And we can see it here. Because the man of God is there, they ate for many days. Ano? And because there's the word of God through that man of God. So the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord. So, kung ano yung salita ng Diyos, yun ang nangyari. Last na po to, the word of the Lord will not return to Him empty. Yung salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanyang walang ginawa. Basta may word of God, may gagawin siya. Amen? Isaiah 55:11. So, sige po, basahin niyo po. So is the word, so is my word.
Laging may purpose yung Word of God. Laging may ginagawa yung Word of God. Ito pong Word of God na itinuturo sa inyo ngayon, may purpose. Magagamit mo to. Amen? If you will just listen and obey it, it will return to God, not empty, but may ani, may harvest. Ano po? Thank you, Lord God. So, Pastora, what should we do in this crisis? Number 1, know, summarize na po, know and hear the Word of God. The Word is, Christ is. Sino po yung Word of God? Jesus Christ. So, kailangan marinig mo siya. Dapat may Word ka, may Word of God ka. Number 2, do not delay. When the Lord says something, obey. Go at once. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, go at once. Go at once. Madaliin mo yung pagsunod mo. Amen? Number 3, do not fear. Huwag matatakot. Atapang atao ang mga Kristiyano, hindi atakbo. Ha? Number 4, trust in the Word. Trust in God. Amen? He will provide and He will deliver the Word of God. Amen? Thank you po, Lord. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Thank you, Lord God. Mga kapatid, bakit tayo may trust issues sa Lord? Ba't hindi tayo makapagtiwala sa Lord? Tanong ko rin yan at times. And I will ask you today, did He ever fail you? Nagkulang na ba ang Diyos sa'yo? Bakit ka may trust issue? Kahit sa anong pagkakataon, di ba, andyan ang Lord? Magugulat ka na lang, biglang may bigas na naman. Magugulat ka na lang, may pangulam. Magugulat ka na lang, may pampamasahe. You know what? Tayo pong mga Kristiyano, God has prepared us Goshen. Hindi ko na maituturo ngayon kung ano yung Goshen, pero it's in the Bible. Goshen, yung pong place na nandun yung mga Israelita, yung panahon ng tagutom, nandun si Joseph, at yung Goshen na yon, never sila dun nagutom. Parang Zarephath din. Never nagutom si Elijah while in that house nung widow. Naging blessed yung bahay na yon. Amen? Because the word of the Lord is there and the man of God is there. Kapatid, we're not saying this because we are man of God ourselves, but when the word of God is preached, there's blessings. There's provision. Kung paanong tinuturo nung one Sabbath na pag nasa inyo po ang Sabbath, pagpapala po yun. Alam nyo ba, pag binibisita kayo ng man of God, pagpapala yun. Kasi may dala siyang word of God. Di ba pag nandyan yung pastor, yung man of God, na-encourage ka? Pagpapala yun. Kaya dapat pala, inibita natin si pastor lagi. Dito po kayo sa bahay, pastor. We are blessed. Pag ini-invite niyo po kami, and may you also be blessed. Amen. Gusto namin, in this time of crisis, hindi po tayo, alam mo yun, parang batang basa, yung batang talunan, alam mo yun? Parang basang sisiw. Bagkus, in this time of crisis, yung tumatayo ka, you stand firm, palaban, and always declaring goodness, and always prophesying, this will not last. Hallelujah. And always blessing others. Amen? This is the kind of Christians we want you to be. Hallelujah. Amen? Mga anak ng Diyos, full trust in the Lord. Full trust. When you say full trust, 100%. Lord, I know you will get this as true. 100%. What the enemy meant for evil, He meant for good. May mabuti pong mangyayari in these times of darkness. Hallelujah. Amen. Lord, even in the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me.
You are good. And you deserve more than 1,000 hallelujahs, Lord. Pag inalaw niyo po kaming kantahin muli yun, Lord, may it have more meaning than ever, Lord. And Lord, thank you for crisis because you're building our trust in you. You're building our relationship with you. Maging mas intimate po yung relationship namin sa'yo. The more we trust, Lord God, I know, the more you will manifest in each other's lives, oh God. Marami pa pong kwento ng iyong kabutihan, Panginoon. We're just excited, Lord God, sa gagawin mo in these times, oh God. And we allow you, Lord, to be the God, the great I am in our lives. That whatever we need, Lord God, sa iyo lamang po namin matatagpuan. The Lord is my shepherd. I shall not be in lack. He lets me lie down in green pastures. We trust in you alone, Lord God. Can you just profess? Let's just respond right now to the word. Can you just pray and profess, kapatid, yung trust mo sa Panginoon? Lord, sige po, let's just surrender to God. Taas po natin yung kamay natin. Lord, sa iyo po kami nagtitiwala. No other, oh God. No other gods, Panginoon. Even the God of Mammon, the money. We don't trust in our savings. We don't trust, Lord God, in our work. In the people we know. We don't trust in our connections, oh God. But let us trust in you alone. You will always deliver, oh God. You will always deliver in our lives. As long as we hear your word, as long as we look up, and as long as we give thanks, Lord, you will multiply what we have. You will always provide. You will always deliver in our lives, oh God. Thank you, Lord, for new revelations. Thank you, Lord God, for new teachings of your word. Matagal na po namin ito narinig, but you continue, Lord God, to teach us new things, Lord. And may this church, Lord God, be ever hungry with your word than with bread alone, O God. But the word that comes out from your mouth, Panginoon, let us be hungry, Lord God, with what you are to say to us, Lord God. We bless your name, Lord. We thank you for your word today. We just feast on it, O God. At yun po ang maging kalakasan namin, Panginoon. Hindi lang po kami nabubuhay sa tinapay lamang, but cause, Lord, nabubuhay kami sa bawat salitang namumutawi sa iyong bibig, O Diyos. Salamat po, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. I have a trivia po for all of you. Do you know in the States, just to hear a prophecy or a word of God from a man of God, para lang makarinig ng word, yung tao, they pay. Naglalabas sila ng dollars and thousands of dollars para lang salitaan mo sila ng word of God. Sasabihin nila dun sa prophet, dun sa man of God, give us a word about our business. Give us a word about this, about that, about our love life, about... And they pay because they know the value of the word of God. Tayo at times, pamasahe lang. Hindi tayo makapunta ng church. Because we think of the word of God with less value. Gone are the days. Amen? From now on, kapatid, kahit gaano kamahal pamasahe, mag-church ka. Amen? Because you know the value of hearing the word of God. Amen? Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Palakpang po natin ang Lord. Hallelujah.
Can we just ask the pastors po and the missions team? Sige po. Or the Conso team, kung sino po nandyan. Conso team, consolidation. We will have pour communion. Thank you, Lord. Sige po, you can give po. We will seal the word of God with the blood of the Lamb, with the blood of the new covenant. Sige po, we can give the elements po. Lahat na po ba meron? Lahat na po ba meron? Hallelujah. We have the elements po. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sige po, susunod na lang siguro yung iba. Hallelujah. Lord God, we thank you for your word, O God, the bread of life. And Lord, dahil may bread of life po, we are never hungry or thirsty again. And that is, Lord, significant, Lord God. Let it be once again na yung pong Word of God, let it be so essential in our lives, Lord, na hindi na po kami kaya naming mamuhay ng walang salita na nanggagaling sa iyo. Let it be so essential, O God. May we value it, Lord, more than anything. May we value it like that pearl, O God, na kayang ibenta lahat, magkaroon lang nung pearl na iyon, or that field. May we value your word. Because the word of God is you himself, Lord Jesus. You are the word of God. You are the word that became flesh for all of us. Increase, Lord God, our trust, our respect to your word. Thank you, Lord God. We bless your name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Let's break the bread. Thank you po, Lord. Lord, sinaselyuhan po namin ang iyong salita sa aming mga buhay. Hindi po ito mananakaw ng kaaway na dyablo, Lord God. It will bring forth, Lord God, what you desire it to be. And Lord, it will accomplish the purpose for which it was sent in our lives. In Jesus' name, Amen. Sealed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sealed. Thank you, Lord Jesus. Thank you, brother. Sige po, let's prepare our tithes and our offerings. Thank you, Lord God. Thank you po, Lord. Meron po bang merong gusto mag-testimony, mag-offer ng testimony ngayon?
Thank you for our flower offering po.